Hello everyone! Welcome to our new vlog. Ngayon po ay magluluto po tayo ng tokwat baboy. At ang ating tokwat baboy, lalagyan po natin ng konting twist, Chinese version. Meron po siyang black bean garlic sauce na ilalagay natin sa ating tokwat baboy. Meron po tayong tokwa at baboy, pero kung yung ibang mga vegetarian, pwedeng tokwa na lang po. So, stir-fry tokwa na may black bean garlic sauce. Pwede rin po yun. So, ang ating pong tokwat baboy ay, of course, meron po tayong tokwa. At ang tokwa po natin ay yung extra firm po ang bibili natin. At ang baboy po ay kinat ko na po in cubes. So, ipiprito po natin ito. Minarinate ko na rin po ng asin at saka paminta. Meron po tayo ditong garlic at luya. Ito po ay sibuyas. Pwede pong sibuyas na pula, sibuyas na puti ang meron po kami ngayon. So, kamatis at saka celery at saka ito pong sinasabi kong black bean garlic sauce. So, mabibili nyo po ito sa supermarket o kaya dito po sa labas po ng Pilipinas. Makikita nyo po to sa Asian section ng mga supermarket. So, madali lang po ito kasi marami na pong nabibiling mga Asian products sa mga supermarket po dito sa ibang bansa. So, mag-start na po tayo. Tokwat baboy. Unahin na po nating iprito ang tokwa. Yan. Hintayin po nating mag-brown. Bantay-bantayan lang po natin para hindi siya ma-overcook. Yan. Dito na po natin iluluto sa deep fryer para mas madali. At para even po yung pagka-brown. Yan. Mga 5 minutes, tingnan po natin, bantayan natin para hindi siya ma-overcook. Kasi pag na-overcook po yan, masyadong matigas naman. Kaya, bantayan lang natin. Mga around 5 minutes, mga ganyan po. Yan, luto na po ang ating tokwa. Ganito po ang kinalabasan niya. Kaya umabot po ito ng mga 8 minutes. So, babantayan niyo po talaga. Okay? Susunod na po natin ang baboy. I-drain lang po ito. Susunod naman po natin iprito ang baboy. Ayan. Mas madali po dito sa deep fryer. Pero kung wala po kayong deep fryer, kahit na iprito niya lang po sa kawali. Lutuin lang po natin ito hanggang sa mag-crunchy siya. Tama lang po, hindi naman siya ma-overcook. So yan po, hintayin po natin. Ayan, luto na po ang ating baboy. Ayan, parang ito palang ulam na. Ayan, i-drain lang po natin ito at magigisa na po tayo. Yan, lagyan natin ng, pinainit na po natin yung mantika. Ngayon, lalagyan natin ng bawang.
ating pong luya. Sunod na po natin ang sibuyas. Sunod na po natin ang celery. Huwag po natin ilalagay lahat para meron tayong pang-garnish mamaya. Mag-iwan tayo ng konti. Kamatis. Yan, mag-iwan din po tayo ng konti ang garnish. Ilagay na po natin itong black bean garlic sauce. Mga 2 kutsara, 3 kutsara. Pag wala po kayo nito, okay lang po na hindi nyo na lang po lagyan. Pero kung meron po kayo, may distinct na taste po siya na nagpapasarap sa lasa ng tokwat baboy. Lagyan din po natin ng toyo. Tsaka oyster sauce. Konting paminta. Meron po tayong 2 cups ng chicken broth. Hintayin lang po natin kumulo. Ayan, kumulo na po, kaya nag-prepare po ako ng cornstarch. 1 kutsara lang po at nilagyan ko ng konting tubig. Yan po ang pangpalapot natin sa sarsa. Tikman natin kung ano na po ang lasa niya. Dagdagan po natin ng konting tubig. Ayan. Lalagay na po natin ang ating mga tokwa at baboy. So ito po yung baboy na pinirito po natin. Lagay na po natin. Diyan. At ang ating tokwa na pinirito rin po natin. Hahaluin lang po natin to. Ayan. Luto na po ang ating tokwat baboy. Ngayon po, gusto kong i-serve to sa sizzling plate. I-serve po natin sa sizzling plate. Lalagay na po natin mga garnish niya. Green onion. Saka po yung iniwan nating celery kanina. Ayan. Saka yung kamatis. Yun. Nakakatakam na to. Mapaparami ka ng kanin. Imbis na pulutan lang, naging ulam.
Tikman na po natin. Nako, nakaka-takam naman. Ito yung baboy. Ayan, ito na po ang ating tokwat baboy with the twist. Meron po tayong black bean garlic sauce na nilagay. Kaya nagbibigay din po ng dagdag na lasa sa ating pong tokwat baboy. Try nyo na pong magluto at siguradong mapapataob nyo po yung sinaing ninyo ngayon pag nagluto po kayo. Kaya talagang iluto nyo na po ito at talagang napakasarap po. Tara na!